Update po tayo sa patuloy na paglakas ng Bagyong Christine na ramdam na ang epekto sa ilang probinsya sa bansa. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome uli sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rapi, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Opo, base po sa galaw at taglay na lakas ng Bagyong Christine, ano mga lugar pa yung posibleng makaranas ng malalakas na pag-ulan? Rapi, sa ngayon nakikita natin na posibleng makaranas ng intense to torrential rains itong Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Samantala, heavy to intense rains naman posibleng ngayong araw nga dito sa may bandang Masbate, Eastern Samar, Isabela at Quezon, habang moderate to heavy rains naman dito sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region, sa may bandang Aurora, Nueva Ecija, Romblon, Marinduque at sa natitirang bahagi ng Visayas. So kung mapapansin natin, basically lahat, karaniwan ng mga lalawigan sa silangang bahagi ng Luzon at ilang bahagi nga ng Northern and Central Zone at maging Southern Zone at Visayas area, inasa natin na makakaranas pag-ulan ngayong araw at sa mga darating na araw, sa mga susunod pa, bukas, sa darating na Huwebes at Biyernes, sasahan po natin na mas marami pang lugar ang posibleng makaranas ng mga pag-ulan at nandyan yung banta ng mga pagbasa low-lying areas at pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok. Pakipaliwanag nga po itong rapid intensification na nakikita nyo na posibleng mangyari dito sa bagyo. Kasi ganito rin yung nangyari sa bagyong sa Hurricane Milton sa Amerika. Ganito na ba ngayon? Dahil ba sa climate change o talagang normal yung mga ganitong rapid intensification? Well, Rafi, sa kaso nitong tropical storm na si Christine, bagamat hindi natin or medyo mababasa ngayon ang tsansa ng rapid intensification itong tropical storm na si Christine, Ang nakikita kasi natin, posibleng umabot lang ito sa severe tropical storm category bago maglandfall. Usually, ang experience natin dito sa Pilipinas, nagiging nagmamanifest yung rapid intensification pag biglang inabot yung typhoon category prior to landfall. Pero hindi natin nirule out yun. Ano nga ba itong rapid intensification? Karaniwan po, nagmamanifest po ito or nangyayari ito kapag mataas yung heat content ng dagat sa kapaligiran at mataas din yung tinatawag nating sea surface temperature. Yan po yung dalawang factor kung kaya madalas yung mga bagyo na nasa mga bahaging karagatan nito ay bigla ang lumalakas. At in the span of 24 hours lamang, Rafi, yung paglakas ng hangin ay umabot hanggang more than 45 kilometers per hour ang itataas kumpara sa previous na lakas nito last 24 hours. But yun nga, nabanggit ko, so far medyo hindi pa ganun kataas ang chance mag-rapid intensification itong si Christine. Bagamat inaasa natin na tropical storm category or severe tropical storm category posibleng tumama or ma-reach nito bago pa tumama dito sa may either lalawigan ni Isabela or sa northern part ng Aurora, Rafi. At sana nga hindi matuloy yung rapid intensification ng bagyo. Pero syempre ang implication nun, hindi ba yung length of time ng makapaghanda yung ating mga kababayan kung ganun kabilis na mag-intensify ang isang bagyo? Tama, Rafi. Kaya sa ngayon pa lang, actually simula pa kahapon, ay nakipag-ugnayan na po tayo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, OCD, NDRRMC, para mabisuhan din yung mga regional at local offices nila na maghanda. Lalong-lalo nga itong mga lalawigan sa silangang bahagi ng Luzon. And generally speaking, dapat maging handa lahat ng mga kababayan natin dito sa Luzon at Visayas area para po sa mga posibleng epekto ng bagyong si Christine, sapagkat hindi lang naman yung tatamaan ng sentro nito ang makakaranas ng mga hagupit nito. Napakalawak ng bagyong si Christine to the point na mayroon tayong mga posibleng warning signal na umabot hanggang Southern Luzon area sa mga darating pang araw. Sa ngayon, dahil adjusted nito sa may bandang Bicol region, meron tayong warning signal. Pero kapag tumawid dito ng bandang Northern Luzon area, yung tinatayang sentro nito, meron pa rin mga warning signal na posibleng umabot sa Southern Luzon area, including Metro Manila, Rafi. Wow, so mula Northern hanggang Southern Luzon. Nakataas na po yung signal number 2 sa Catanduanes. Saan pa may mga warning signal sa ngayon? Tama, Rafi. Meron tayong warning signal number 2 sa Catanduanes. Samantala, warning signal number 1 naman sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, sa La Union, sa Pangasinan, sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, sa Abra, sa Ifugao, sa Benguet. Warning signal number 1 din sa Cagayan kasama ng Babuyan Island, sa lalawigan Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija. Warning signal number 1 sa Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan. Dito sa Metro Manila may katataas lang po tayong warning signal number 1 ngayong araw. Ano sa Laguna, Cavite, Batangas, Rizal, Quezon kasama ang Pulilo Island, Masbate kasama ang Ticao Island, Burias Island,
Marinduque, Romblon, Camarines Norte at Camarines Sur, Albay at Sorsogon. Samantala sa Visayas area naman, warning signal number 1 sa Eastern Visayas, Northern Samar, Leyte, Biliran at Southern Leyte, habang warning signal number 1 naman sa Mindanao area, in particular sa Dinagat Island, sa Surigao del Norte, kasamang Siargao at Bukas Grande Group. Ngayon, Rafi, baka magtaka yung mga kababayan natin. Warning signal number 1 sa Metro Manila, pero cloud, maulap lang tayo, wala pang mapag-ulan, no? This is the first time na nagtaas tayo ng warning signal, and usually, ito po yung tinatawag nating lead time. Hindi agad-agad mararanasan dito sa Metro Manila, pero sa ilang bahagi po ng ating bansa, particular na sa mga lalawigan sa eastern section nga ng Central at Southern Luzon, ay ramdam na itong epekto ng bagyong si Christine. Kaya dapat magantabay mga kababayan natin sa 6-hourly update natin at patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang local government at saka local DRR officials para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Rafi. Yun po ang pinakamahalaga, patuloy na tumutok sa mga balita patungkol sa bagyong ito. Maraming salamat sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw. Si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez.